Malalaman ko ngayon, yung palang inutangan ko na online lending application ay isa palang illegal na kumpanya. Diba? So anong ginawa ko? Hindi ko na po binayaran mga kaibigan. Tsaka alam nyo mga kaibigan, marami pong nai-stress ngayon dahil sa kanilang utang is because number one, sinasagot kasi nila yung mga tawag ng mga tao. Pag may mga tumatawag po sa kanila, sinasagot nila, syempre tatakutin sila, bayaran nyo po yan ng ganito, kundi uhulihin po namin kayo, pupuntahan po namin kayo, aanuhin po namin kayo, ipapabarangay po namin kayo, magbe-visitation po kami sa inyong bahay. Pag di nyo po binayaran, kukuhanin, lumabas na po yung papel sa korte, sa sheriff, pupunta na po kami sa bahay ninyo, may kasama na po kaming mga pulis, ihanda nyo na po ang inyong mga gamit, kukuhanin po namin anumang meron dyan sa bahay ninyo, may tangke kayo ng LPG dyan, electric pan, kama ninyo, television ninyo, radyo ninyo, sasamsamin po namin lahat yan. Tapos magugulat ka pa, ikaw naman, syempre natakot ka ngayon, di ba? Syempre hindi ka ba matatakot, ganun. Tapos syempre ngayon gagawa mo ng paraan ngayon yun na mabayaran. O kaya naman magtatago ka, aalis ka sa bahay ninyo, pupunta ka sa kamag-anak mo, kaibigan mo, doon ka muna magtatago. Alam mo, para ka ng yung lumiliit na yung mundo mo sa katatago mo sa mga ganyan. Tapos malalaman mo na lang, illegal pala silang mga nagpapautang na yan. Ito ang tip ko po sa inyong lahat mga kaibigan. Okay? O ito ang tip ko sa inyo mga kaibigan ha. Isang malupit na tip. Di ba? Mga kaibigan, ang inyong cellphone, pwede nyo bang i-on yung, sa iPhone kasi meron yung silence unknown callers. Yan. Isisilensyo po ninyo yung mga unknown callers, yung mga number lang yung lumalabas. I-silence nyo po yung mga yan para hindi kayo naiistorbo ng mga yan. Ngayon, kung na-access na nila ang inyong phone book, wala na tayong magagawa dyan, di ba? Kasi na-access na nila dyan, ano pang pwede mong gawin? Kahit i-uninstall mo yung app na yan, i-delete mo yung app na yan, i-offload mo yung app na yan, nakuha na nila yan. The moment na nag-apply ka sa kanila, nakuha na nila, nagkaroon na sila ng record ng laman ng phone book mo. Saka nung nag-apply ka, di ba, may inilalagay ka dyan, emergency contact number, emergency contact person, relationship to that person. Yun na yun, nakuha na yun. So wala ka na magagawa doon. Pero ito ang mabibigay ko sa yung advice. I-on mo yung silence unknown callers. Kung hindi mo kaya magpalit ng SIM card, kasi yan na yung SIM card mo mula pa noon, i-silence mo, silence unknown callers. Ibig sabihin, hindi ka matatawagan ng mga taong manggugulo sa'yo, mangi-stress sa'yo. Huwag mo silang pansinin. Pag may nag-chat sa'yo, may nag-text sa'yo ng kung ano-ano, huwag mo silang papansinin. I-advise mo na rin ang mga kaibigan mo, ang mga friends mo na sabihin mo na baka may mag-text sa kanila, pagpasensyahan mo na, kaya hayaan mo na lang. Alam, ay mga tao naman ngayon, aware na sila sa mga ganyan eh. Na sa akin din may kaibigan ako na may nag-text sa akin, tapos collecting agency daw siya dahil yung kaibigan ko daw nangutang at ako daw magbabayad. O di dinadma ko lang, hinayaan ko lang siya. Ang ginawa ko, in-screenshot ko yung text sa akin na yun nung lending company, tapos finorward ko lang sa kanya. Tapos, sabi niya ganun sa akin, wag mo na lang daw pansinin, sabi sa akin. Hindi ko naman napinansin, hayaan ko naman. Wala din naman nangyari, pananakot lang talaga, panggigipit, pang-i-stress. Kaya mga kaibigan, eto lang una nyong gawin, huwag nyong pansinin yung mga tumatawag sa inyo na hindi nyo kilala. Huwag nyong sasagutin. Pag may nagpunta sa inyong bahay, huwag nyo ibibigay yung number ninyo. O kaya huwag kayong magpapaniwala sa kanila. Hanggat wala silang binibigay sa inyo na malinaw na galing sa barangay o galing sa korte, huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga yan. Sa mga collecting agency na yan, okay? Kasi i-stressin lang talaga nila kayo. At saka hindi nila kayo, ang tawag nito, hindi nila kayo pag-aaksayahan ng panahon kung maliit lang yung utang ninyo, 5,000, 10,000. Kaya so lumaki na yung utang mo. Hindi yun, dahil ang pinag-uusapan pa rin doon, principal. Di ba? At saka sa dinami-dami ng kliyente nila, pinagkakitaan na nila kayo, kumita na rin sila sa iba. Hindi magugulat ka nga sa record nila eh. Kumita pa sila eh, di ba? Kumita pa yung mga yan. Akala kung akala mo talagang lubog na lubog ka na, lubog na lugi. Kumbaga nalugi sila dahil sa iyo, hindi totoo 'yun. Huwag mo silang pansinin. Sabi ko nga, kung kailangan magpalit ka ng SIM card, magpalit ka ng SIM card. Kung hindi mo kaya, i-silence mo unknown callers. Tapos hayaan mo lang sila. Wala naman silang magagawa doon eh. Di ba? Ano magagawa nila kung wala kang ibayad? Di pumunta sila sa bahay mo. There was even a time mga kaibigan na sabi ko nga po eh, di ipakulong ninyo ako nung may utang ako noon na pakulong ninyo ako. Maghuhulog naman ako, magma-monthly naman ako ng hulog. Yun nga lang, magma-monthly ako hindi doon sa halaga na gusto nila. Magma-monthly ako doon sa halaga na kaya ko. Yun pala yun mga kaibigan. Kapag nakipag-deal na kayo, nakipag-negotiate na kayo sa mga pinagkautangan ninyo, huwag nyong hayaan na sila ang masusunod. Kasi nga 'di ba, hirap na nga kayo. Hirap na nga kayo, walang-wala na nga kayo, lubog na nga kayo sa utang. Tapos ang mangyayari pa ngayon,
yung sila yung masusunod kung magkano yung ibabayad mo monthly. Huwag kayong pumayag sa ganun. Mga kaibigan, lugi, ano na nga kayo hirap na nga kayo, lubog na nga kayo. Ang gusto nyo na lang ba ang gusto nyo na nga lang matapos na yung inutang ninyo. Ang gusto nyo na nga lang magkaroon ng kapayapaan. 'Di ba? Paano ka pa mabubuhay kung lahat ng kinikita mo ibinibigay mo na sa kanila, ibinabayad mo na sa kanila? Kasi sino magugutom? Ikaw din. Anong nangyari sa'yo? Mamamatay ka din, magkakasakit ka. Kaya nung nangyari yun sa akin, sabi ko, yan lang po yung kaya kong ibayad. Kung ayaw po ninyo, ipakulong nyo na lang po ako, 'di ba? Lalo na dito sa bansang Pilipinas, napakatagal ng hustisya dito. 'Di ba? Baka mamaya fully paid mo na, hindi ka pa nakukulong o di tanggapin na lang nila 'yon. Yun po 'yun sa akin mga kaibigan. Dahil hirap na po kayo, lubog na po kayo, nasa krisis na kayo ng inyong buhay. Bayaran nyo po sila ng monthly sa halagang kaya lang po ninyo. At make sure na kapag nag-commit kayo ng halagang kaya ninyo, to pa rin naman din po ninyo. 'Di ba? Pera na lang syempre kung hindi niyo na matupad dahil sa ibang kadahilanan. Pero kung wala namang masyadong dahilan, dahil lang nagpagastos na naman kayo, may panibago na naman kayong mga luho o bisyo, 'di ba? Kumbaga pag nag-commit naman kayo, mag-commit naman kayo, tuloy-tuloy ninyo. Okay? So yun naman yun sa akin. Ano nga ba 'yung sinasabi ko? Ayun, silence yung unknown callers. Huwag nyo na sila pinagpapapansin. Kung wala kayong pambayad, huwag kayong sasagot ng mga tawag-tawag na yan. Okay? Hindi nyo naman sila kayang bayaran. May pambayad ba kayo? Wala naman kayong pambayad. Ba't nyo sasagutin yung tawag nila? Hindi na, pindot ko lang. Basta hindi nyo kilala yung number, hindi nyo kilala yung pangalan, huwag ninyo sasagutin. Ganun lang po yun kasimple. Kung kamag-anak nyo sila, kaibigan nyo sila, mag-chat muna sila sa inyo, mag-text muna sila sa inyo. Tapos yun, saka nyo kausapin kung kakilala ninyo o hindi. Okay? Para magkaroon kayo ng sanity. Kasi alam ko yung mga pinagdadaanan ng mga nangungutang na mga lubog sa utang na yan stress na sila. Toxic na sila talaga mga kaibigan. Hindi na sila makakain. Depression na nga. Di ba napanood nyo ba yung sa KMJS? May teacher nga daw sa Isabela, nagpakamatay na dahil nga sa depression. Di ba? Depresyon, kahihiyan at marami pang iba. Kaya ang akin mga kaibigan, huwag nyo silang pansinin. Hayaan nyo sila. Kung ipakulong kayo, then so be it. Diba? Huwag nyo silang pinagpapapansin mga kaibigan. Wala kayong maibayad. Kung meron man, yun lang po yung kaya ninyo. Kahit pa 100 lang yan kada buwan. Ang importante kayo yung nagbabayad monthly. Diba? Ganun. Yun lang naman, just sharing with you guys, no? So kayo pa mga kaibigan, kumusta po kayo sa inyong pangungutang? Kumusta po, may utang pa ba kayo ngayon? 'Di ba? Kung meron pa, please comment down below. Okay, ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.